Good afternoon po, magsisimula na po kami sa aming Garden Bible Study. Kaya ko po tinatawag na Garden Bible Study to kasi po garden po naman talaga ito kinalalagyan namin eh. Ayan, mapapasin po ninyo maraming halaman. Ayan, si Tatay Yogos tsaka si Nanay Clarita. Ayan, Ayan po, puro halaman po yan. Garden nga ito eh. Ano po? Yan. Ang aming pong pag-aaralan ay yung controversial sa Biblia. Ito po yung tumutukoy sa Panginoong Yesus. Kasi po, may mga tao pong nagsasabi na ang Panginoong Yesu-Kristo po ay taho at nilalang ng Diyos. Yan. Meron pong ganyan mga klaseng reliyon na ipinagpipilitan nila. Si Jesus daw po ay tao at si Jesus ay nilalang. Kasi po, yan po ang kanilang natutunan sa kanilang reliyon o sa kanilang founder. At yan po ang kanilang doktrina. Pero sa Biblia po, babasahin po natin, mas maganda po ang kukunin natin yung mga talata ng Biblia para pagtibayin ano ba talaga ang Panginoong Yesu-Kristo. Ano po, tingnan po natin sa Mateo chapter 1 verse 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 hanggang 25. Yan. Si Tatay Yogos po ngayon ang magbabasa ng talata. Ano po? Ayan. 24. Opo. Nililista niya 24 hanggang 25. Ayan po, ginagamit pong Biblia ni Tatay Yogos, Magandang Balita Biblia. Ano po? Itong Biblia ang ginagamit niya, yan ay pinamimigay po ng simbahang Katoliko na libre. Ito namang sa akin po, ito, Magandang Balita rin po, Catholic Edition. Yan po ay mga pinamimigay po ng simbahan sa mga opisina, hotel, mga eskwela, sa mga estudyante. Ano po? Ito po, mga hapon na po lahat ito ni Tatay Yogos at Nanay Clarita. Ano po? Yan, mabuting bagay hanggat bata sila, sila po din ay natututo sa salita ng Diyos. Ayan. Opo, pakibasa niyo po yung Mateo chapter 1 verse 18 hanggang 25. Yan, babasahin po ni Tatay Yogos. Ano po? Ito ang naganap ng pinanganak si Jesus Kristo. Si Maria, ang kanyang ina, at si Jose ay nakadagda ng magpakasal. Ngunit bago silang makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Subal dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binalak siyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito, Jose nagpakita sa kanya sa panaginip ng isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot at pakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala siya ay mula sa Espiritu Santo. Nagsilang siya na isang batang lalaki at si Jesus ang pinangalan mo
sa sanggol sapagkat iligtas niya kanyang bayan sa kanila mga kasalanan. Nangyari nga lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. Naglilihi ay isang birhen at magsisilang isang sanggol na lalaki. At tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito kasama natin ng Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. Si Jesus nga ang pinangalan ni Jose ang sasanggol. Ayun po, maliwanag po yung binasa ni Tatay Ogos. Kung sinasabi po ng ibang reliyon na si Jesus daw ay tao kasi nilikha siya ng Diyos. Pero sa Biblia po, kung inyong mapapansin, lalo na po sa verse 25, napakaliwanag po sinasabi ng Biblia. O tayo, Ogos, ulitin mo ngayon 25. Ngunit hindi siya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki at si Jesus nga ang pinangalan ni Jose sa sanggol. Ayan. Si Jose po nakatandang ikasal kay Maria. Nagkataon po, nalaman po ni Jose na si Maria ay buntis po. Kaya nagplano ang Jose na iwalayan niyang lihim si Maria. Kasi po traditionally sa mga Hudyo, kapag ang isang babae po nagpakasal sa isang lalaki at yung babae po sa kanilang unang gabi, napatunayan ng lalaki na hindi po birhen yung babae, papatayin po yung babae. Kaya ang ginawa ni Jose, ayaw niya pong malagay sa kahiyan si Maria. Kaya lihim niyang iwalayan. Pero wala po tayong may tatago sa Diyos Pati yung plano ni Jose, alam po ng Panginoon. Kaya sa kanyang pagtulog po, yun po, pinadala po si anghel at kinausap si Jose sa panaginip. Pinaliwanag niya po, yung dinadalang tao po ni Maria ay sanhi ng Santong Espiritu. Hindi po sa pamamagitan ng isang tao. Ibig sabihin po, birhen na birhen po si Maria. Wala po siyang karanasan sa isang lalaki. Kaya sabi ng anghel ng Panginoon, pakasalan mo si Maria. So nung magising po si Jose, pinakasalan po si Maria. Ano po? Ang nakakaalam po, nagdadalang tao si Maria, si Jose, si Maria, tsaka yung anghel. Wala na pong ibang nakakaalam. Hindi mo pwedeng ipaalam sa ibang tao kasi po, papatayin po si Maria. Bawal sa kanila yon. Kailangan ang isang babae, sa panahon nila, kailangan siya po ay isang dalaga pag nag-asawa o birhen. Ika nga po, Ngayon, diyan po natin nakita na hindi po sila nagsiping hanggang may silang po si Jesus. Ano po? Tayon, yung nagsasabi naman na ibang sekta ng reliyon na ang ating Panginoong Yesus daw ay tao at nilalang ng Diyos. Paano po siya naging tao ngayon? Samantalang hindi naman po nagsiping. Ikaw po kaibigan, ang aking tatanungin, ikaw nanonood ng video. Hindi ba tao kayo pag nagsiping kayo ng asawa mo? Ano nagiging bunga? Anak. Hindi po ba yung anak nyo tao rin kagaya ninyo? Pero si Jose at Maria wala pong namagitan sa kanila. Ang pagbuo po ng isang anak, ayon po sa medical study, kapag po nagsama yung lalaki at babae, ayon sa pag-aaral, marami pong similya lumalabas, libo-libo daw po.
pero isang similya lang dapat ang mapunta sa ovaryo o sa sinapupunan ng isang babae. Yung similya ni lalaki at saka ni babae, tag-isa lang po ha, yun po magiging anak nila. Ano po, ganun po ang forma ng pagkapanganak sa tao. Bagamat ginamit po si Maria ng Diyos, hindi ibig sabihin meron pong laman at dugo ng tao si Jesus. Ano po, tingnan po ninyo. Ito po yung sikreto. Paano po naging tao si Jesus? Sa Biblia po, may pagkakataon na si Jesus ay nangangaral dito sa lupa. Nakikita nilang face to face. Na ginagamit ni Jesus ang titulo, ako'y anak ng tao. Totoo nga po yun, anak ng tao siya kasi ang nanganak sa kanya ay isang babae. Ayan, tingnan po natin. Tayo, Gos, basahin mo po yung Galatia 4:4. Para makita po natin, paano po paano nagkaroon ng laman at dugo itong si Jesus, samantalang hindi po siya tao. Actually, hindi siya tao. Yan po ang ating tinatalakay para magkaroon lang po ng liwanag. Ano po? Ano po sinasabi ni Pablo sa kanyang epistola sa Galatia 4:4-5? Yan. Babasahin pong muli ni Tatay Ogos yan para sa kabatiran ng lahat. Ano po? O ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayong ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon po sa Biblia. Kaya gumagamit po tayong Biblia upang sa ganun wag po tayong maloko o maisaan ng mga ibang klaseng reliyon. Ano po? Especially yung nagsasabi si Jesus daw ay tao at nilalang lang siya ng Diyos. Yan. Yan po ang ating sa 4 Opo. hanggang 5. Opo, Galatia. Yan, yan. Babasahin na po ni Tatay Ogos yung Galatia 4:4 hanggang 5. Ngunit Opo. nang lumapit ng tamang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak na sinilang ng isang babae at namumuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa ngayon, tayo may tuturing ng mga anak ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Ano po? Yun, napakaliwanag po. Binasa ni Tatay Ogos, ano? Narinig nyo po. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Ang anak ng Diyos, si Jesus, na ipinanganak ng isang babae. Ang babae pong tinutukoy, walang iba kundi si Maria. Ibig sabihin po, isinugo. Kasama po ni Jesus ang kanyang ama sa langit, isinugo niya po dito sa lupa. Ano po ang purpose? Bakit niya isinugo dito sa lupa ang kanyang anak? Upang iligtas po tayo, mga tao. Kasi po makasalanan tayo. Ayan. Nang sugoy ng Diyos ang kanyang anak, ano po ang sinabi ni Jesus? Tayo, Gos, basahin mo naman yung Hebreo, chapter 10. Ayan, para makita po natin ang sinasabi ng ating Panginoong Yesus. Paano siya nagkaroon ng laman at dugo o katawan? Kasi po, hindi naman nagtalik ang kanyang tinuturing na magulang si Maria at sa kanyang tatay-tatayan na si Jose. Ano po? Hebreo chapter 10 verse 5, 6, 7, tsaka 8, 9, 10. Yan. Opo, Hebreo chapter 10 verse 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan. Yan po ang inyong babasahin. Diyan po natin makikita ngayon, malalaman
paano po nagkaroon ng laman at dugo o katawan si Jesus na gaya natin? Kasi po, doon sa Mateo na binasa kanina, hindi po nagkaroon ng sexual relation itong Jose at Maria. Ano po? Kaya yung nagsasabi pong si Jesus ay tao lang na nilalang ng Diyos, maling-mali po sila. Wala po sila matibay na ebidensya. Paano nangyari? Ano po? Ay, nako. O yan, pakibasa po Tatay Hogos. Dahil dyan, nang si Kristo naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pag-aalay, pati mga handog, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig na dambana dalhin. Hindi mo na kinalugdan ng ang mga handog na sinusunog. At ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya inahanda mo ang aking katawan upang maging handog. Kaya sinabi ko, ako narito, O Diyos, upang sundin ng iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo ninanais o kinalulugdan ang mga alay at handog na hayop, mga handog na susunugin, at mga handog dahil sa kasalanan, kahit ito'y hinahandog ayon sa kautusan. Sa kanya dinugtong, ako'y narito upang sundin ninyong kalooban sa ganitong paraan. Inalis nga ang Diyos ang unang handog at pinalitan ang handog ni Kristo. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo'y ginawang banal ni Yesu Kristo sa pamagitan ng misanang paghahandog ang kanyang sarili at iyong ay sapat na. Amen. Ayan po, ano? Yung traditionally po, naghahandog sila ng mga hayop. Para sa ganun po, yung kasalanan po ng tao matubos. So, hindi na po kinalugdan ng Diyos yung mga ginagawa nilang paghahandog ng mga hayop. So, yung unang handog, kahit po nando sa batas ng Old Testament, inalis na po yun. Kasi po, hindi na kinalugdan ng Diyos. At ang ginawa, pinalitan po ng handog na si Jesus na po ang iahandog. Yun po, ano? Sabi ni Jesus, isang katawan. Kaya tinihanda mo sa akin ang katawan. Kaya tinihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Yan na po, ano? Yun pong katawan na yun galing po sa Diyos. Hindi po nanggaling sa tao. Galing po sa Diyos na nilahan niya kay Jesus. Kasi po, si Jesus wala pong katawan na gaya natin. Kasi po, kasama niya po ang Diyos sa langit. Ano po? At wala naman pong tao sa langit. O, basahin po natin, ano? Sa kalilinaw po. Ayan. Unang Korinto, chapter 15, verse 50. Diyan nyo po makikita, pinalipiliwanag ni Apostol Pablo na yung tao na binubuo ng laman at dugo, hindi po pwede sa langit. Kaya dyan po nagkamali itong mga reliyon nagsasabi na si Jesus daw po ay tao o nilalang ng Diyos. Yan. Pakibasa lang po tayo, Ogos. Unang Korinto, chapter 15, verse 50. Ano po? Tandaan nyo po yan. Lahat po ng binabasa natin, binabasa ni Tatay Ogos. Para hindi po tayo magkamali.
O baka sabihin nila kayo naman nagsisingit kayo. Hindi po, bawal magsingit dito. Kung ano po yung nakasulat, si Tatay Hugos 80 na lolokohin pa kayo sa pagbabasa. Sipin nyo po yan. O. Siyempre, hindi ka naman lolokohin. Kahit ako po, hindi ko rin kayo niloloko. Yung manloloko po, yung nagsasabing si Jesus ay tao at nilalang ng Diyos. Yun po ang mga manloloko. 1 Corinto 15, kapitulo Unang Korinto, chapter 15, 50. verse 50 lang. Yun lang po, isang verse lang po. Babasahin na po. Opo. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid, ang bubons ng laman at dugo ay hindi maaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawan ng nasisira ay hindi maaring magmana sa hindi nasisira. Amen. Ayun po, ano? Anong sabi ni Pablo? Yung binubuo ng laman at dugo. Pag sinabi pong laman at dugo, yung tao po yun. Halimbawa si Tatay Hugos at Nanay Clarita. Ang tawag sa kanilang mga anak, laman at aking dugo yan. Aking mga anak yan. Di po ba ganon? Ngayon, Hebreo po, basahin nyo po, 2:14, Tatay Hugos. Nagtsatsaga po tayong magbasa, no? Sa ikakaliwanag ng ating pinapaksa. Ano po? I-share nyo naman ang ating ang ating video. Lalo na doon sa mga nagsasabing si Jesus daw ay tao na nilalang ng Diyos. Mabubuksan po ang kanilang unawa pag napakinggan nila ito. Wala po tayo pinipersonal dito, nag-aaral lang po tayo. Ayan. Ito pong kasunod naman, Hebreo 2:14. Para makita lang po natin yung pagiging tao ni Jesus. Ano po? Kasi hindi po nila kayang ipaliwanag. Kasi po, kahit anong gawin nila, magkakamali sila. Ano po? Alam nyo, bago suguin ng Diyos si Jesus dito sa lupa, nandun po siya sa langit kasama ang Diyos. Babasahin po natin. Opo. Hebreo 2:14. Opo. Dahil sa mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus at tulad nila may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamagitan ang kanyang kamatayan ay mawasak niya ang dyablo at siya may kapangyarihan sa kamatayan. O yan, ano po? Anong sabi po ng kasulatan? Yung anak na tinutukoy yun po yung mga sumampalataya po kay Jesus. Alam niyo po kapag sumampalataya ka kay Jesus, tinatawag kang anak ng Diyos. Yun po sinasabi sa kasulatan na binasa ni Tatay Hugos. Dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao. Naging tao rin si Jesus. So yun po, ano? Hindi po siya tao. Naging tao si Jesus. Sa ibang salin po, nakitulad sa tao si Jesus. Tao po ba yan? Hindi. Ano po? Naging tao si Jesus. Kailan po nangyari yon? Nang isinilang siya ng isang babae. Kasi po, yung sinapupunan ni Maria, ang ginamit ng Diyos para doon po ma-develop si Jesus. Maglilihi ang isang babae. Pero wala pong parte ng similya ng Jose at Maria itong si Jesus. Ano po? Kaya tinatawag po siyang virgin birth. Ayan, napakaliwanag po, ano? Ngayon, nasagot po natin na ngayon itong si Jesus ay tao. Hindi po tao. Bagamat may nababasa pa sa Biblia na sinasabi ni Jesus, ako'y tao. Kasi po naman, nung sinabi ni Jesus yon,
nakikita po siya ng personal harap-harapan siyang nakakausap. Kaya po sinasabi niya, ako ay tao, or ang ginagamit niya po, ako ay anak ng tao. Yan. Ano po? Yan po ang kasaysayan ni Jesus doon sa salita na Mateo 1:25. Ano po? Nagsilang siya na hindi po sila nagkaroon ng pagsisiping ni Jose at Maria. Ngayon, dahil lang stand po nila siya ay tao, ang isang stand pa nila siya ay nilalang. Alam niyo po, ang nilalang po tayo ng Diyos. Tayo po. Pero wala po nakalagay sa Biblia na si Jesus ay nilalang ng Diyos. Tayo po, nilalang tayo sa labok ng lupa. Yung tao. Ito, dito po kukunin natin yung origin ng pagkalika sa atin. Tayogos, Genesis, chapter 2, verse 7. Pakibasa po ninyo. Na kung saan nilika o nilalang ang tao ng ating Panginoon Diyos. Ito po'y tinutukoy kay Adan at Eva. Yan, Genesis 2:7. Para sa kaliwanagan po kasi po Bible study ito. Hindi po kami naninira ng reliyon o kung ano man, yung parang hindi po. Wala pong personalan dito, ano? Hindi po kami personal. Ano po? Tinatalakay lang natin yung mga hisyo. Ano po? Tandaan nyo, hindi po tao si Jesus. Ayan. Babasahin po. Sige. Genesis, Kapitulo 2, chapter 7. Kapitulo 7. Pagkatapos, ginawa ng Panginoon si Yahweh ang tao. Mula sa alabok, ininghan niya sa ilong at nakaroon itong ng buhay. Kita nyo po. Yun po pagkalika ng tao. Hindi po kasali si Jesus dyan. Nilikha niya po si Adan at Eva. At nung itong Adan at Eva, nagkaroon na po sila ng pagtatalik, doon po lumitaw ang mga tao. Doon po lumitaw ang tao. Nung magtalik po, nag-honeymoon si Adan at Eva. Ang kanilang anak ay tao. Nagtuloy-tuloy na po yon hanggang sa ating panahon. Wala po siya, wala si Jesus doon. Ano po? Kaya maling-mali po yung sinasabi nila na si Jesus daw po ay nilalang ng Diyos. Maling-mali po sila dyan. Itong katibayan. O Tayogos, pagkibasa mo. Sa 1, 1, 2, 3. Yan. Dito po sa sulat ni 1 chapter 1, verse 1, 2, and 3. Dito pinakikita ni 1 na si Jesus po ay lumilika kasama ang Diyos. Co-creator na siya ng Diyos. Hindi po siya nilika. Kasi kung nilika si Jesus, lalabas, ay magulo po, ano? Ginugulo po nila ang Biblia. Ayan. Sa 1, 1, 1, 2, 3. Makikita nyo po dyan. Babasahin po. Yan. Salita ng pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ang Diyos ang salita.
Nilikha ang lahat ng bagay sa pamagitan niya at walang anuman nilikha ng hindi sa pamagitan niya. Ayan. Punta po kayo sa 14. Ayan. Naging tao ang salita na nirahan sa piling namin at nakita namin ang kawalatian tunay na sa kanya bilang kaisang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandaan, loob at ang katotohanan. Amen. Ayan, ano po? Nakita nyo na po. Sa pasimula po, si Jesus at ang Diyos magkasama. Ang title dyan ni Jesus, siya yung salita. Yung salita, nagkatawang tao, naging tao. Sabi po sa verse 14, ang sabi ni Juan, nakita namin ang kalwalatian ng Diyos sa kanya. Sa verse 3, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Kung wala siya, walang nalikha. Wala tayo. Kaya hindi po siya nilikha, kundi manlilikha si Jesus. Kasama ng Diyos. Co-creator po siya. Ano po? Meron pa po tayong isang katibayan na babasahin. O Tayogos, Hebreo 1. O isang katibayan pa po ito. Ano po? Lahat po, ginagamitan natin ng talata, ayaw po natin makapanloko ng tao. Kasi po, masama yun. Kung manloloko tayo, mananagot po kami sa Diyos ni Tatay Ogos. Pag niloko po namin kayo, kasi ayaw ng Diyos na manloloko po kami. Ayan, Hebreo chapter 1. Simulan mo po sa 6. 7, 8, 9, 10. Yan. Na po, yan, babasahin ni Tatay Ogos. Hebreo chapter 1, verse 6. 7, 8, 9, 10. Yan. Ano po? Maganda po talaga na tatalakay natin sa Biblia yan, ano? Kasi ayaw po natin magkaroon ng pandaraya. Basahin po. Opo. At nang sinugo na ang Diyos ang kanyang panganay na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng mga hangil ng Diyos. Tungkol naman sa mga anghel ay sinabi niya, ginawa niya hangin ang kanyang mga anghel at ningas ng apoy ang kanyang mga lingkod. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi niya, ang iyong trono, o Diyos, ay magpakailan paman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Ang katarungan ng iyong mahal na masamay namumunhi. Kaya naman ang iyong Diyos, itanging ikaw ang pinili, higit sa sinumang hari, kagalakan nakatangi. Sinabi pa rin niya, Panginoon, napasimula nilikha mo ang sanlibutan at ang mga kamay mo ang siyang gumawa ng kalangitan. Yan, amen. Ano po, maliwanag, ano po, sabi ng Diyos sa kanyang anak, ikaw ang lumikha na sanlibutan.
Nilika, ginawa mo sa iyong kamay. Oh. Si Jesus po pala ang gumawa. O paano ngayon sasabihin na si Jesus daw po nilika? Eh pag sinabi nilika, ang tao galing po sa labok ng lupa. Si Jesus po walang katawan. Kasi po yung kanyang katawan hindi naman po nabulok sa simenteryo nang siya po'y mamatay. Ano po? Namatay siya 3 araw at muli siyang nabuhay. Hindi po nabulok yung kanyang katawan. Pero tayo po, pag tayo namatay, nabubulok po ang ating katawan. Ano po? Kasi yung katawan ni Jesus galing po sa Diyos mismo. O, maliwanag na po ba yan? Letra por letra ko po, letra na binabasa ni Tatay Ogos. Wala pong pag-ano yan ha? Walang halong panluloko. O, hindi po totoong nilikha si Jesus. At hindi rin totoong tao si Jesus. Ang katunayan, si Jesus po nakasama ng Diyos sa langit. Kasama. Hindi nakasama. Kasama niya kasi magtatay po sila. Kung ang Diyos Ama po ay tinatawag ng Diyos, gayon din po ang kanyang anak. Siya po ay anak sa pagiging anak ng Diyos. Siya po ay Diyos. Kaya, yung mga nagsasabing si Jesus po ay tao at nilalang, ito po yung mga antikristo. Nilalabanan po nila si Jesus. Dahil hindi po sila naniniwala tungkol kay Jesus. Tignan nyo po, hindi sila sasamahan ng Diyos. Oh, kita nyo po, hindi po sasama ang Diyos sa kanila. Panguling talata pong pababasa ko. Para patibayin lang po sa inyo, na kapag hindi ka naniwala kay Jesus, hindi ka sasamahan ng Diyos. Kawawa ka pagdating ng paghuhukom. Ang lahat ng hindi sumunod sa Diyos, itatapon po sa apoy ng impyerno. Ikalawang 1, Tayo Ogos. Ayan. Ikalawang 1. Ikalawang sulat ni Juan sa chapter 1 verse 9. 9. Opo. Yun lang. O yun lang po. Diyan natin makikita na kapag hindi ka naniwala kay Jesus, wala kang Diyos sa buhay. Hindi ka sasamahan ng Diyos. Sana mabago ang inyong paniniwala. Pag napanood nyo po ang aking munting video, kaya kung maaari kaibigan, i-share nyo po. At kayo naman ang mga nasharean, i-share ninyo. Malay ninyo, makatulong po kayo sa pagsishare ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Na 1. Opo, ikalawang 1. Chapter 1, verse 9. 9. Ang hindi manatili sa turo ng Kristo, kundi nagdaragdag dito, ay wala sa Kanya ang Diyos. Sino man ang nanatili sa turo ni Kristo ay nasa Kanya ang Ama at ang Anak. Amen. O, yan po ang katibayan. Pag hindi ka naniwala sa turo ni Jesus, wala kang Diyos sa buhay. Oh. Pero pag naniwala ka tungkol kay Jesus, nasa iyo ang Diyos. Sasamahan ka ng Diyos, kasama mo pati si Jesus na kanyang anak. Oh, di po ba napakaliwanag yan? Oh, baka sabihin niyo po, nanloloko kami. Hindi kami nanloloko. Lalo na si Tatay Ogo, sa edad niya, kung manloloko pa ito, baka batukan ako. Pero wala, pinababasa ko lang po sa kanya, no? Nakakatuwa po, no? Sa edad niyang yan, nakita niyo po, wala siyang salamin, pero ako po, bata pa sa kanya, nakasalamin na ako. Oh, yan po ang biyaya ng Diyos sa kanilang dalawang mag-asawa. Wala po sila salamin. Sa kabila ng ang edad po nila, ay 79 at saka 80.
82 yung may bahay ko. O, kita nyo po. Nagkamali pa ako. Sa edad lang yun, ano? Ayan. Kaya sana po, ano, i-share nyo na lamang po, kaibigan, ano? Malay ninyo, ano, makatulong po kayo. Gaya na sinabi ko, share nyo lang po sa iba. Lalo na yung naniniwala na si Jesus ay nilalang, naniniwala si Jesus ay tao lang, ay maling-mali po sila. Mga antikristo po sila. Na po, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayo, ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Nandito po kami ngayon sa Barangay 128, Zone 10, Balotondo, sa Paradise Site, permanent housing na dati pong tinatawag nilang Smoky Mountain. Ano pa? Dito po sa May Balotondo, Manila. Hanggang dito na lamang po ang aming video ni Tatay Ogos. God bless us all. Amen po ba? Amen. Kita nyo po. Ibig sabihin, meron po nagiginig, meron nag-amen. God is good. Kita nyo po. Hanggang dito na lamang po ang aking munting video. Ito, ikot natin. Tignan po natin yung mga bata. Ayan. Ayan po, yung mga pupo ni Tatay Ogos. Nawa, tulungan sila ng Diyos paglaki nila. Dala-dala nila yung kanilang natututunan. Ayan, ano po? O mga bata, lagi po kayong manalangin sa Diyos, ano? Ayan.